Hello Sir Mark, at sa lahat ng nakikinig ng inyong channel. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Marlon ng Javier Leyte. Dekada 80 nang mangyari itong karanasang ibabahagi ko sa inyo, at nasa edad 19 pa lamang ako ng mga panahong yun. Bali, kaunting paliwanag ko lang sa lugar na kinatitirahan namin noong panahong yun. Malayong malayo kami sa Kabiasnan, at medyo magkakalayo pa ang mga kabahayang naroroon. May mga kanya-kanyang malalawak na bakuran kasi ang bawat bahay noon, at sa gilid ng daanan ay makikita mong may mga tanim na kung ano-anong halaman at gulay, gaya na lamang ng sitaw, upo, ampalaya at mga talbos. Libre lang din manguha noon ng mga pananim naming gulay ang mga kalapitbahay namin. Basta't wag lang ibebenta at magpaalam lamang ng maayos. Kahit kasi medyo magkakalayo ang mga kapitbahay namin, ay magkakasundo naman at halos magkakakilala lahat. Ang bahay naman namin noon ay nakataas mula sa lupa ang sahig, kung saan kasya ang batang nasa 10 taong gulang kapag pumasok sa silong namin. Sinadya umano yun ng aking ama na ganun kataas upang maging tambakan namin ng kung ano-ano ang ilalim ng bahay namin. Mayroon din kaming balkonahe kung saan doon ako parating tumatambay kasama ang kaibigan kong tawagin na lamang nating Karding kapag wala na kaming ginagawa o trabaho. Mas mababa ito kaysa sa mismong bahay namin. Yun bang kailangan mo pang lakihan ng hakbang mo bago ka makapasok sa loob ng bahay namin? Kaya naman makikita mo talaga ang silong ng bahay namin. Isang araw nga noon, habang nasa balkonahe kami ng kaibigan kong si Karding, ay dumating ang isa pa naming kaibigan na si Bugoy. Bugoy na lamang ang itawag natin sa kanya, Sir Mark. Ang ibig sabihin kasi ng Bugoy sa lingwahe naming mga Bisaya ay pasaway. At sa kadahilan ng bata pa lang itong si Bugoy, ay napakapasaway na at laman ng away at gulo sa baryo namin. Palagi namin itong nababalitaan kinukulata ng kanyang ama. Pero kahit ganoon, ay mabait at palakaibigan naman ito. Kaya naman naging matalik ko din siyang kaibigan. Nagulat na nga lang kami ni Karding nang ayain kami nitong magtungo sa kanilang bahay, at sinabi nitong dumating na umano ang kanyang nakakatandang kapatid na babae, si Bernadette. Ang babaeng matagal ko nang hinahangaan sa baryo namin. Bata pa lamang kami ay talagang malalim na ang pagkagusto ko sa kanya. Kaya naman kahit nakatalikod ito, ay alam at kabisado ko ang itsura niya. Yun nga lang ay kinuha siya ng kanyang tiyahin sa poder ng kanyang mga magulang para pag-aralin sa syudad na malayo sa amin. Wala din kasi umanong anak ang tiyahin niyang yun, kaya hindi na siya nakatanggi pa. Talaga, Bugoy? Umuwi na yung ate mo? Nagtataka at naniniguradong tanong ko. Oo nga, ayaw pa maniwala eh. Noong nakaraang araw pa nakarating. Tara na, nang matulungan niyo akong magkatay ng manok para kay ate. Tugon naman ni Bugoy sa akin, at nagpatiuna ng naglakad patungo sa kanila. Ilang bahay lang din kasi ang pagitan ng bahay nila mula sa amin. Langya naman pre, ilang araw na palang nakauwi si Bernadette sa kanila. Hindi man lang tayo nakahingi ng biskwit. Pagbibirong wika ni Karding habang nagmamadali kaming sumunod kay Bugoy. Sira, mukha ka talagang pagkain. Natatawang tugon ko sa kaibigan ko. Nang makarating kami sa bahay nila Bugoy, ay napansin kong parang ang tahimik ng bahay nila. Kaya naman tinanong ko siya kung nasaan ang mga magulang niya at ang ate niyang si Bernadette. Pauwi na yung mga yun. May pinuntahan lang. Sambit ni Bugoy.
Agad namang kumilos si Karding para tulungan si Bugoy sa ginagawa niya. Gaya nga ng sabi nito, ay nagkatay nga kami ng manok sa bakuran nila. 3 manok din ang kinatay namin ng araw na yon. Makalipas ang 1 oras, ay dumating na ang mga magulang ni Bugoy. Akay-akay ng mag-asawa ang isang babaeng mapayat at bagsak na bagsak ang katawan na para bang isang ubo na lang ay papanaw na. "Andyan na pala sila Ate Bernadette," wika ni Bugoy, at agad na sinalubong ang kanyang ama at tinulungang akayin ng babaeng sinasabi niyang si Ate Bernadette. Napakunot ang noo ko sabay nagtinginan kami ni Karding. Noong una ay hindi ko nakilala ang babae, sa kadahilanang ang laki ng pinagbago ng itsura nito. Laking pagtataka namin ni Karding ng mga oras na yon. "Mga iho, nariyan pala kayo," sambit ni Aling Helen nang makita kami. Sa pagkabigla namin ng kaibigan ko ay hindi kami agad nakapagsalita at pawang nakatingin lamang kami sa dalagang akay ng mag-ama papasok sa loob ng bahay. Imposibleng maging si Bernadette yun. Ang alam ko ay kaedaran ko lamang si Bernadette. Malusog at maganda ang pangangatawan nito noong huling pagkikita namin bago siya mapunta sa lugar ng tiyahin niya. Subalit ang babaeng nakikita namin ay napakalaki na ng pinagkaiba nito sa Bernadette na nakilala ko. Humpak na ang mga pisngi, kulubot na ang mga balat, at animoy nasa edad 60 anyos na. Hinang-hina na rin ito na tila ba mamamaalam na. Ni hindi na nga makahakbang ng maayos papasok sa loob ng bahay nila. "Oh, ba't parang nakakita kayo ng multo?" Untag na tanong sa amin ni Bugoy. Nakabalik na pala ito mula sa loob ng kanilang bahay. "Pre, si Bernadette?" Hindi na ako pinatapos ng pagsasalita ni Bugoy nang bigla na lang itong umalis sa harap ko at pinagpatuloy ang pagtatanggal sa balahibo ng nakatay naming manok. "Oo pre, kaya sikreto lang ang pag-uwi ni ate dito sa atin. Ang totoo, magdadalawang linggo na si ate dito mula nung umuwi." Sambit nito na mababatid mong may hinanakit sa boses niya. "Seryoso pare? Baka naman pinagtitripan mo lang kami. Lola mo ata yun eh." Wika ni Karding na natatawa pa. Binatukan ko naman siya dahil sa sinabi niya. Kahit ganoon na kasi ang itsura ng babaeng akay ng ama ni Bugoy, ay namumukaan ko pa rin itong noong tinitigan ko ng mabuti. Si Bernadette pa rin yun na nasaan yung katandaan nga lang. Mukha ba akong nagloloko? Hindi na nga namin alam ang gagawin sa sakit ni ate. Nakailang ospital na kami pero hindi matukoy-tukoy ng mga doktor kung ano ang sakit niya. May panlulumong sambit ni Bugoy. Hindi na kami nakapagsalita pa ni Karding at itinuloy na lamang namin ang ginagawa namin hanggang sa matapos namin ito. Matapos namin magkatay ng manok ay kami na din ang nagluto nito. Doon na rin kami kumain sa bahay nila Bugoy. Habang kumakain kami ay napansin kong panay ang titig ni Bernadette sa akin mula sa kinapipwestuhan niyang papag, di kalayuan sa mesang kinakainan namin. Palipat-lipat ang titig nito sa amin ni Karding na parabang nakakita ng pagkain at natatakam. Paano ko nasabing natatakam, Sir Mark? Nakikita ko din kasing napapalunok at napapadila ito sa mga labi niya. Nakaramdam ako ng kilabot ng mga oras na yon, pero binaliwala ko na lamang ang nararamdaman kong yon. Ang ipinagtaka ko pa ay naroon lang ito nakatanaw sa amin habang kumakain kami, habang siya naman ay hindi man lang hinainan ng kanyang ina. Bakit po walang pagkain si Bernadette? Hindi po ba siya nagugutom? Masarap pa naman itong tinulang manok, Aling Helen."
Tanong ko sa ina ni Bugoy. Bahagya nitong tinignan ng anak na si Bernadette, saka ibinaling muli ang tingin sa mesa. Hindi na siya pwedeng kumain ng mga ganitong pagkain. Hindi na kayang tunawin ng tiyan niya ang mga solidong pagkain gaya nito. Tugon niya sa akin. Aling Helen, matanong lang, bakit nagkaganyan si Bernadette? Hindi ba ang lusog-lusog naman niya nung umalis dito? Takang tanong ni Carding. Hindi din namin alam. Ayaw naman magsabi sa amin kung ano ba talaga ang pinagmulan ng sakit niya. Magmula nang mamatay ang tiyahin niyang kumuha sa kanya dito ay doon nag-umpisa ang sakit niyang yan. Paliwanag ng ina ni Bugoy. Magtatanong pa sana si Carding kaya naman siniko ko na ito ng marahan para tumigil na sa kakatanong at nakakahiya na sa mga magulang ni Bugoy. Matapos naming kumain ay nagpaalam na din kami. Hindi na ako nagkaroon pa ng pagkakataong makausap si Bernadette. Agad na rin kasi siyang pinasok sa loob ng kanyang silid matapos kumain ng kanyang ama. Grabe, hindi ako makapaniwala sa sinapit ni Bernadette, no? Ano kaya ang totoong nangyari sa kanya? Sambit ni Carding habang naglalakad kami sa kalsada. Yun nga din ang pinagtataka ko. Nakakalungkot naman yung sinapit niya. Sa pagdaan pa ng mga araw, ay marami na kaming nababalita ang unti-unting namamatay ang mga alagang hayop ng kapitbahay namin. Tuwing umaga na lang ay may natatagpo ang patay na hayop sa liblib ng kagubatan. Subalit walang makakapagturo kung sino at ano ang salarin. May mga nagsasabing baka mga ligaw na hayop lang ang may gawa nun. Ang sabi din naman ng iba, malamang na aswang o bagong yanggaw ang nambibiktima sa mga alaga nila. Palagi na ring pinapaalalahanan ni Itay ang nakakatanda kong kapatid na babae dahil sa 7 buwan na itong buntis at baka mamaya ay mapaano pa, lalo na't may mga kumakalat na balitang may aswang na sa aming lugar. Napansin ko ring simula nang dumating ang dalaga ni minsan ay hindi pa ito lumabas ng bahay. Kapag binabalak namang naming bumisita ni Carding, ay hindi kami pinapahintulutan ni Bugoy na pumasok sa kanilang bahay. Kesyo wala daw doon ang kanyang mga magulang at kapatid na hindi naman namin pinapaniwalaan. Sa kadahilan ng minsan ay naaabutan namin ang mga magulang niya sa bahay nila. Para bang may tinatago sila sa loob ng bahay nila at parati na rin itong nakasara. Samantalang noon ay hindi naman. Ang dating laman ng gulo at pasaway na si Bugoy ay bigla na din itong nagbago at naging mailap na sa amin. Isang gabi, kasalukuyang nag-uusap kami ni Carding sa balkonahe nang makalanghap ako ng mabahong amoy. Umaalingasaw yun sa buong paligid at nakakasulasok sa ilong. Nakarinig na rin ako ng mahihinang pag-angil na hindi ko mawari kung nasaan yun nanggagaling. Sandaling pinatigil ko sa pagsasalita si Carding. Gawa ng kakaiba talaga ang angil na naririnig ko. Nakakakilabot yun at nanunuot sa kalamnan ko. Napansin kong maging ang kaibigan ko ay natatakot na rin dahil sa tinanong niya ako kung ano yung naririnig naming angil. Sinabi ko naman sa kaibigan kong hindi ko alam kung anong klaseng angil ang naririnig ko. Para kasing angil ng pusa yun o kaya naman ay aso. Basta, hindi ko maintindihan. Gawa ng napakahina lamang ng pag-angil na naririnig ko. Subalit kahit mahina yun ay kinikilabutan ako. Maya-maya pa, habang hinahanap naming magkaibigan ng nakakakilabot na naririnig namin, bigla na lamang nagawi ang paningin ko sa silong ng bahay namin. May nakita akong babaeng marahang sumusuong sa silong namin. Napakunot ang noo ko sa pagtataka nang makita kong ang babaeng yun ay ang dalagang si Bernadette.
Hindi na siya mukhang matanda. Kung ano ang itsura niya noong kinuha siya ng kanyang tiyahin, ay ganoon na ganoon ang itsura niya habang pinipilit nitong sumilip sa siwang ng sahig namin. Alam kong hindi ako nagkakamali sa nakita ko. Saglit pa nga akong napatulala at hindi makapaniwala sa nakikita ko. Subalit ganoon na lamang ang gulat ko at kilabot na nararamdaman nang bigla itong tumingin sa akin. Pulang-pula ang namimilog at malaki nitong mga mata. Dahil sa labis na pagkagulat ko ay agad akong napatalon at naiangat ang mga paa at napasigaw. Tinanong naman ako ni Carding kung ano ang nangyari sa akin at bakit ganoon na lamang ang gulat at takot ko. Pare, may nakita ako sa silong. Nahihintakutang bulalas ko sa kaibigan ko at nangangatog ang mga daliring itinuro sa kanya ang nasilayan ko. Agaran naman niyang tinignan ang sinabi ko. Nang makita niya nga yun ay napasigaw na siya at humingi ng tulong. Mabilis namang lumapit sa amin ang mga magulang ko at tinanong kami kung ano ang nangyayari. Bakit kami sumisigaw? Akmang sasagot na sana ako nang makarinig na naman kami ng mahihinang paghagok ng baboy. Subalit sa pagkakataong yun ay palabas na ng silong. Kaya naman sumigaw na ang aking ama at nagwikang habulin namin ang nilalang na papalabas na sa silong. At wag hayaang makawala. Dahil baka yun na ang nilalang na lumalapa sa mga nangamatay na hayop. Bagamat nakaramdam ako ng takot ay pinilit ko na lamang na lakasan ang aking loob. Dahil sa nakita kong nagpatiunan ng tumakbo ang aking ama pababa ng hagdanan at tinungo na ang gilid ng bahay. Kaya tumakbo na rin ako at sumunod dito. Maya-maya pa ay nakita kong may hatak-hatak ng babae ang aking ama mula sa silong ng bahay. Nung tignan ko ang babae, hindi nga ako nagkamali sa nakita ko. Doon ay nakutuban ko ng aswang si Bernadette at nais nitong aswangin ang kapatid kong buntis. Bernadette, anong ginagawa mo sa silong ng bahay? Nahihintakutang tanong ko at hindi makatitig ng maayos sa babae. Hindi naman masyadong nagbago ang itsura nito, Sir Mark. Sa katunayan ay mas lalong bumata at lumusog ang katawan niya kumpara sa unang kita namin ni Carding sa kanya na animoy matanda na. Sinasabi ko na nga ba, halika rito at dadalhin kita sa bahay ninyo. Galit na wika ng aking ama at agaran nang kinaladkad si Bernadette pa uwi sa bahay nila. Sumunod naman kami at pilit na pinipigilang magpumiglas ang dalaga. Nang makarating na kami sa bahay ni Aling Helen, ay nagulat pa ito nang makitang karay-karay namin ang dalaga. Ngunit mababakas sa mukha niya ang labis na pag-aalala at pagkabahala. Kaagad na inutusan ni Aling Helen ang asawang kunin ang panali sa loob ng bahay at magmadali siya. Makaraan ng ilang sandali ay lumabas na nga ng bahay ang ama ni Bernadette, kasunod nito si Bugoy. May bitbit na itong panali at agaran na ngang pinagtulungang itali ang dalaga. Bugoy, Aling Helen, ano po ba talaga ang nangyayari sa anak ninyo? Tanong ko sa matanda, matapos itali ito sa mahabang upuan na kawayan. Mahirap mang paniwalaan, pero napasahan ng pagkaaswang ang anak namin. Panimulang tugon ni Aling Helen. Napasahan? Anong ibig niyo pong sabihin? Saka papaanong napasahan ng anak ninyo? May lahing aswang po ba kayo? Sunod-sunod na tanong ni Carding. Habang pinapatawag na nga ulit ni Aling Helen ang manggagamot sa kanyang asawa, ay ikinuwento niya sa amin ang buong katotohanan. Ayon nga sa kwento ni Aling Helen, base na rin sa sinasabi sa kanya ni Bernadette sa tuwing nasa katinuan ito. Magmula nang dumating siya sa bahay ng tiyahin niyang si Conching, ay itinuring na siya nito na tunay na anak. Napakabait at maalaga umano ng tiyahin niyang yun. Lahat ng gusto niya ay ibinibigay nito
Kaya naman naging malapit ng sobra ang loob niya sa tiyahin. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan, ay napapansin niyang gabi-gabi na lamang itong umaalis ng bahay. Madaling araw na kung bumalik ang tiyahin at parati itong may dalang karne na hindi niya mawari kung anong klaseng karne yon. Hanggang sa isang gabi ay maaga itong umuwi at sugatan. May tama ito ng itak sa likuran niya na naging sanhi para maghirap ito at rumatay na sa higaan. Doon ipinagtapat sa kanya ng tiyahin niya na may lahi itong aswang at hindi ito mamamatay hanggat walang napagpapasahan ng bertud niya. Dahil sa awa at pagmamahal sa tiyahin, ay lakas loob na tinanggap ni Bernadette ang bertud ng pagkaaswang ng tiyahin niya. Lingid sa kaalaman niyang hindi niya pala ito tunay na kadugo, at sa oras na maipasa ang bertud ng pagkaaswang sa hindi kadugo, ay hindi alam kung ano ang magiging epekto nito sa napasahan. Makalipas naman ng ilang sandali ay dumating na ang manggagamot. Pagkapasok pa lang ng manggagamot ay nagsalita na kaagad ito na hindi na magtatagal ang buhay ni Bernadette. Ayon pa rito ay hindi kaya ng katawan ni Bernadette ang bertud na ipinasa sa kanya, kung kaya't nagiging matanda ang itsura ng dalaga sa tuwing hindi ito nakakapangbiktima. Sa oras naman na makapangbiktima ito ay bumabalik sa pagkadalaga ang itsura niya. Subalit hindi ito sapat para mapuna ng paggalam ng kanyang sikmura at pagkahayok sa laman ng tao. Mabuti na lamang umano at hindi nito nabiktima ang kapatid ko. Nang sandali ding yun ay nakita namin kung paano nanuyot ang katawan ni Bernadette na naging katawan na naman ng matanda. Matapos ang kumprontasyong nangyari, ay pinauwi na kami ng manggagamot na albularyo at siya na lamang ang bahala sa dalagang si Bernadette. Makalipas lang ang ilang araw ay nabalitaan na lamang namin na binawian na ng buhay si Bernadette. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari. Subalit ang pangyayaring yun ang hinding-hindi ko malilimutan kailanman. Hanggang dito na lamang ang kwento ko, Sir Mark. Maraming salamat po sa pagbabasa at sa inyong mga tagapakinig. Mga kasandata, maraming salamat po sa pakikinig ng kwento natin ngayong araw. Sana po ay nagustuhan ninyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dun sa side channel ko na dating Mark Horror Stories, ngayon po ay pinalitan ko ng pangalan. Ang pangalan po ay Pagsapit ng Gabi Horror Stories. Iniimbitahan ko po kayong bumisita doon at mag-subscribe po kayo. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at patuloy na nakikinig sa mga kwento natin dito. Muli po, ako po si Mark, ang inyong narrator, ang boses sa likod ng mga kwento dito sa Sandatang Pinoy Horror Stories. Kita-kits po sa mga susunod pang kwento, mga kasandata. Babawi po ako sa inyo. Hanggang sa muli, salamat.